siya. Nung mapagkakataon naman doon, pumuntahan sa Jerusalem. Takot ka sa aswang, no? Hawak naman ang itong basahan. Kung saan kung ipagalang sa akin at nagsasalawasan ako. Nakikinig pa sa aswang. Ito ang sinabi ni Carmen na malapit sa akin ang kunukunan sa aking asawa. Inay, paano ginagawa nyo? Jenny, kayo pala, kung makukunan na nagpapahirap sa asawa ko. Hindi na kapitali, Inay. Ang sakit ni Obed na nawawala. Bakit hindi na nanawagan? Dahil gusto kong mawala siya sa buhay mo, Jenny. Kapag namatay si Obed, magkakaroon ulit ang pagkakataon si Emil sa'yo. Puro na lang kayo nag-iinay. Sinabi ko na nga sa inyo, di ba? Wala akong pagmamahal sa taong yun. Huwag kang tanga, Jenny. Kapag si Emil ang naging asawa mo, magkakaroon ka ng maginhawang buhay. Pati ako makakamit na kaginhawaan. Alam na din asawa mo. Kaya si Obed, ano bang maibigay sa iyo? Inay, mahal ko po si Obed. Yung kaligayahan na bibigay niya sa akin, hindi niya matutupag sa pera. Napakatanga mo talaga, Jenny. Makumusod ka ba ng insang kapatamaan na yan? Kaya na alam ko, nanay. Pagsabi niyo sa pakalan niyo lang iisip niyo. Yung maging marami ang buhay niyo. Kapag naging asawa ko si Emil. Yan talaga ang pangarap ko, Jenny. Pangarap na sinira ng asawa mo. Kaya naisip ko na magpapakasyon din dito. Tatapusin ko ang buhay niya para maging malaya ka ulit. Hindi ko akala, Inay, na magagawa niyo yung ganyang kasamaan para sa pagsarili ko pakalan niyo lang. Para sa iyo ang ginagawa ko, Jenny. Tingnan niyo na to, Nay. Tigilin niyo lang ito ang kukulan niyo sa asawa ko. Akin na mali kami yan. Akin na. Tumigil ka, Jenny. Nag-agawan kami ni Inay sa manigang basahan. Hanggang sa matulak ko siya sa kapal at makuha ang maniga. Magtay na. Inalis ko isa-isa doon ng mga nakapusok na karayom. At ay nakatali, Isabel at itig ng maniga. Nagbabuti na lang ako sa inyo. Nagbabuti din si Obed sa inyo. Pero dahil sa paghahamad niya sa lahat, manawa yung bagay na to. Dahil alisin mo ang mga karayom na yan. Tayo wala na rin, Jenny. Tatagal pa rin sa kanya ang sumpa na hugat ko. Kung nababain ang orasyon. Kung gano'n eh, nagmamakaawa na ako sa iyo, Nay. Alisin mo na ang orasyon sa asawa ko. Hindi ka na yung magagawa pa, Jenny. Tapusin na kita. Ang kababayan mo ay natumas ng pagdaya sa isang sopa. Ano? Sino ka? Mula sa likuran ni Inay, naglago sa bibig ng ubo ang aswang na si Owen. Nakatalikod sa Inay kaya hindi siya nakaitad. Nahawakan ka agad siya ni Owen at ang nakapalas na pangin nun, maamba na sa dalamunan ng aking ina. Anak ko na si Owen ang aswang na dumating. Ang alam ko rin na hindi nasasaktan ng aking ina dahil makahulga ng nakinig sa akin. At dahil nasa reputasyon mo, hindi ka kilala ng aking ina. Kapag pumamatay ka, mapapali mo na nasumpa na ulo mo. Kaya kakainin na lang kita. Huwag po! Huwag! Ayaw ako pagbakatan! Ang kagulat mo kasi sa mga pagkukulan ay dapat nawawala sa mundo. Kaya nakakarating mo na tutubunin ko ang puso ko. Gusto mo ba natin panakakausap ka na? Huwag po! Magpasa ka ba? Buti nga, mabait yung aswang. Ako mag-uulat pa.
Pag-usap pa ng nanay ko. Kahit may masama siya, ay nanay ko pa rin yan. Ganun. Alisin mo ang sumpa sa malugo mo. Pabayaan mo siya mabuhay sa piling na anak ko. Dahil magkaya silang dalawa. Oo, bet yan eh. Sige po. Gagawin ko na. Dali na. Bago na ang isip at labahin kita. Takot pala siya magiging. Paano kalayain sa ulan ng aking asawa? Hindi pala sa namin siya eh. Basta po, gagawin na ito. Sigurado ka sa sinasabi mo. Oo, sigurado wala na ang sumpa na ulan sa kanya. Takot siya. Huwag ka na ulit ulitan. At huwag ka na rin makukulang kahit kanino. Kapag ginawa ko yun, papaginabitaan niya ang magdadalawang isip na kapuso kita. Oo, hindi na po. Pahati na lang po ako. Maraming buhay. Dapat ka ginawa ka ng kapagaling niya. Hindi, pinapala kita. Pagkatapos mo na yung mag-start na suwag-suwag, napakapugol na ang sinan. Iniyarap ako ang sigayang pagkainin ng pakakawakan sa lahat ng mga nagawa ng pagkakamali. Salamat ka na. Nagligpit na? Wait lang ito. Ihahatid ka ni ano. Tumakbo. 10-11 na eh. Pag-pusa na wag ako